Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo. Lalong-lalo na po sa Mahal Community Worldwide, sa Nihay Team Fighters Worldwide, sa Team Birador, ayan po sa Team Kalingap, sa Kalingap Community, sa Tekram Community, ayan na sa lahat ng mga GC and chapters po na sumusuporta sa atin at sa mga kaibigan natin dyan. Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito na naman si Kapitan Nihay sa magbibigay ng reaction tungkol dito sa issue na hindi matapos-tapos at hindi masagot-sagot na issue dito sa mula sa Mamigs hanggang sa Mahal Community Worldwide. Ayan. So, merong mga nag-comment, merong mga nag-topic sa akin, and merong mga nagtatanong kung saan ko daw ba kinukuha yung mga impormasyon sa mga pinagsasabi ko or sa mga nire-react ko. Ayan. So, nakakatawa lang, no? Kasi itong mga tao na to, kung totoong solid Mamigs kayo at kung totoong may alam kayo sa kwento ng Mamigs, alam na alam ninyo na yung topic na mga pinagsasabi ko or mga reaction na pinagagawa ko ay based po ito sa mga nangyayari sa kwento ng Mamigs. Ayan. So, hindi ko po ginawa-gawa. Diba? Lahat po ng mga nagiging reaction ko, may mga basis po ako na pinagkukunan yan. Kung ano yung mga nakikita ko, kung ano yung mga naririnig ko, at kung ano-ano yung mga nalalaman ko about sa Mamigs. Ayan. And besides, usually yung mga issue dito is hindi naman yung tungkol lahat sa Mamigs mula nung umpisa. Nagkaroon lang ng issue nung namatay si Cutie Mahal. Kasi nung buhay pa si Cutie Mahal is puro naman happy-happy yung mga pinapanood natin. So nagkaroon lang ng issue, nagkaroon lang ng iba't ibang opinion na lumabas nung namatay na si Cutie Mahal. And yun nga, no, ang dami kong mga sinasabi, ang dami kong mga nire-react na talagang kontra talaga yung iba. I don't know kung talagang totoong andoon sila nung Mamigs time or bagong mga sulpot to mga to na walang alam na nagpi-feeling sila yung may nalalaman, di ba? So, eto na nga, nagumpisa yung gulo nung namatay lang naman si Cutie Mahal. And may mga bagay-bagay tayong mga nakikita na may mga kulang sa pagpapaliwanag. Meron tayong mga katanungan na hanggang ngayon na hindi pa rin nasasagot. Ayan, so doon tayo nagkaroon ng iba't ibang kuro-kuro, lalong-lalo na may mga sumausaw na hindi naman alam ang buong kwento. So nagkaroon ng mahabang diskusyon, mahabang ribatan, and talagang hindi mo maintindihan kung yung iba ay talagang sino tawag dito, yung talagang inaalam yung punot dulo or talagang meron lang ma-content, di ba? Meron lang narinig doon sa iba and then ipapasa sa iba, di ba? So yun na nga, no? May nagsabi na bakit daw ako kuda ng kuda kung hindi ko daw kung narinig ko daw ba yung live ni Sir Jason. Yes po. Nag-live po si Sir Jason, pero dalawang party po ang live ni Sir Jason. Nag-live ni Sir Jason nung una na wala pa silang alam. Iba po ang statement ni Sir Jason doon or ng Tesorero Siblings dahil nung time na yon wala pa talaga silang alam. So, syempre, bilang pasasalamat at bilang na-appreciate nila yung pag-aalaga at pagmamahal kay Cutie Mahal, talagang magaganda yung sinabi nila. Pero nag-start lang po ang issue nung namatay si Cutie Mahal. Meron din pong nag-comment doon sa akin na baka nakalimutan ko daw na 4 na oras nag-usap si Mix at saka si Sir Jason Tesorero. Yes po, nagkaroon sila ng pag-uusap 4 na oras. Pumunta si Sir Jason doon sa bahay nila sa Batangas. Pero yung pag-uusap na yon, yung time na kamamatay pala ni Cutie Mahal at hindi pa nailibing. Nagkaroon po ng issue noong nailibing si Cutie Mahal at sinabi ni Jetro at ni Mix na ipapalibing din yung cellphone. Actually, yung nangyari na yun na ipapalibing ang cellphone, hindi pa lumabas yun. Nanahimik ang Tesorero Siblings. Kailan lang lumabas ang issue na yan? Noong after ng 40 days ni Cutie Mahal. After ng 40 days ni Cutie Mahal, doon lang lumabas lahat nung pumasok na si Offer Merna. Diba? Doon na ilabas ni Sir Jason kasi after 40 days, doon lang din nalaman na wala na palang pera si Cutie Mahal. Nung time na namatay si Cutie Mahal, kailangan niya yung perang pinaghirapan niya na supposed to be siya din yun makikinabang. Pero hindi niya napakinabangan dahil ibang tao ang nakinabang.
Pero wala pa rin sinabi na masama ang pamilya Tesorero. Nagkaroon lang ng pagbuelta or nagkaroon lang naglabas lang ng sama ng loob ang Tesorero siblings noong after 40 days. Kaya wag nyo sabihin, wag kayo mag-base doon sa interview sa Jessica Soho, wag kayo mag-base doon sa mga unang sinabi ng Tesorero siblings, wag din kayo mag-base na nasabi nag-usap si Mix sa Sir Jason no after namatay si Cutie Mahal. Kasi wala pa lahat lumabas yon. Hindi pa lumabas lahat yon. So, yun yung sinasabi ko, di ba? Yun yung sinasabi ko kung ano man yung mga nire-react ko based sa mga napapanood ko at naririnig ko at based din sa mga statement ng bawat kampo, di ba? Kaya nga sabi ko hindi ako makapagsalita about in behalf of Mix Molino kasi hinihintay ko magsalita noon si Mix eh. Sabi ko nga hindi ako pwedeng gawa lang ng kwento, hindi ako pwedeng magtahi-tahi lang ng kwento para kay Mix Molino kasi gusto ko sa bibig niya mismo nang galing. Sa bibig niya mismo nang galing. So, nabigyan pa ng pagkakataon nung umuwi si Ma'am Irene. Yun yung time sana na magsalita si Mix Molino. Yun yung time sana na magpapaliwanag si Mix kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kasi yung naging statement niya after namatay si Cutie Mahal, hindi yun consistent sa totoong nangyari. So, nung umuwi si Ma'am Irene, yung sana yung pinaka-the best na ginawa niya. Magpaliwanag siya doon dahil namatay si Cutie Mahal sa poder niya na hindi naman nila kamag-anak. So, karapatan mo na i-explain sa pamilya ni Cutie Mahal ano ba talaga ang totoong nangyari. About sa pera, hindi nga rin naniningil ang Tesorero, hindi naghahanap. Diba? Nabuking lang yung pera nung time na tinurn over ang bank book at saka yung logbook. Diba? Kasi doon nakalagay, nakalista lahat kung ano yung mga expenses. Nakalista lahat ng mga expenses para mabawas doon sa pera ni Cutie Mahal na naubos. Naubos yung pera ni Cutie Mahal. So, para konti na lang yung mabayaran, doon lahat nakadetalye, lahat ng expenses, ultimo sa pinakamaliit na mga bagay, nakalista lahat doon. Hindi po libre ang pagtira ni Mahal sa Batangas. Lahat po doon ang expenses galing po sa pera niya. Nakalagay yan doon sa logbook. So, doon lang nalaman nung tinurn over na yung bank book. Ang bank book na sinabi ni Meg sa interview ni Ogie Alcacid na 5 duling ni piso wala silang pinakailaman dahil ang bank book at ATM hawak ng tita ni Cutie Mahal na ang ending pala nung namatay si Cutie Mahal na kay Jetro ang bank book at ATM at wala ng pera, maintaining balance na lang na 25K. Doon lang nahalungkat, pero ulitin ko, hindi po naghahanap ng pera ang Tesorero siblings, kundi yung mga fans and supporters. Diba? Siyempre, diba? Kung kayo nga dyan sa kabila, may mga defender kayo, libre kayo makapagsalita, libre kayo makapagpahayag ng inyong mga saloobin at damdamin, diba? Kayo dyan sa kabila na halos sumulpot lang diba? Kung makapagsalita kayo, feeling nyo, alam nyo lahat. Alam nyo lahat kung ano yung totoong nangyari. Kung kayo nga dyan, libre kayong makapagsalita. Pero pag oras na ang Tesorero siblings sa magsalita, minamasama ninyo na feeling nyo mas kayo ang may karapatan na magsalita. Diba? Pag nagsalita ang Tesorero siblings, pag nagtanong ang Tesorero siblings, galit kayo, minamasama ninyo na feeling nyo, lumalabas inaapi yung idolo nyo. Feeling nyo, idolo nyo yung biktima, idolo nyo yung pinaka-awa-awa. Pero sa totoo lang, isipin nyo nga, ibalik ko sa inyong lahat, kayong mga nagwawalwal dyan, kayong mga kuda ng kuda dyan sa kabilang barangay, sa mga taga-kabunsuan. Ibalik ko sa inyo ang sitwasyon. Kung kayo namatayan ng kapatid na wala sa poder nyo, tatahimik kayo, hindi kayo magtatanong, hindi kayo mag-iimbestigar, hindi kayo magtataka, hindi kayo maghahanap or maghihintay ng kasagutan sa mga tanong nyo. Wala kayong silbing mga kapatid kung ganyan kayo. Sabihin na natin hindi kapatid, may isa sa pamilya nyong namatay, wala sa poder nyo doon sa ibang tao, hindi kayo magtatanong doon sa tao na yon kung bakit namatay yung kapatid ko, namatay yung pamilya ko, anong nangyari. Hindi kayo magtatanong. Kung hindi kayo magtatanong ng ganyan, kung nakasipil yung bunganga nyo, wala kayong kwenta na klaseng kamag-anak or kapatid. Ngayon, ibalik ko rin sa inyo ang tungkol sa pera ni Cutie Mahal. Kung kayo may isang kapatid, winaldas ng ibang tao yung perang pinaghirapan niya, okay lang sa inyo?
Hindi rin kayo magtatanong? Ang bait nyo. Diba? Lalong-lalo na kung yung kapatid nyo ay PWD. Ang kapatid nyo ay PWD pero nagsusumikap na magtrabaho at makaipon ng pera para sa pamilya. Siyempre, priority niya yung pamilya niya. Pero ano nangyari? Ang ending, ibang tao ang nakinabang. Hindi kayo magtatanong, tatahimik kayo. Nalaman-laman nyo, yung perang pinaghirapan ng kapatid nyo na ubos, ibang tao ang nakinabang. Diba? Lumabas sa bibig ni manager, pinagamot niya sa tatay niya. Mabuti pa yung tatay niya nakinabang sa pinaghirapan ni Cutie Mahal. Pero nung tatay ni Mahal ang namatay, hindi nakauwi kasi nung pinauwi nila si Mahal ang time na yon, malalaman ni Mahal na wala na siyang pera. Kaya wais, di ba? Hindi pinauwi kasi kung gusto may paraan, kung ayaw, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Nung namatay si Cutie Mahal na supposed to be siya ang gagamit ng pera niya, siya ang makikinabang ng perang pinaghirapan niya, hindi rin niya nagamit kasi nasaan? Wala na. Kung totoong may konsiderasyon yung taong umutang na si Jethro, kung totoong may puso ka, kasi puro Biblia yung hawak mo, kung totoong may puso ka at may konsiderasyon ka at may awa ka, nung namatay si Cutie Mahal dahil alam mo sa sarili mo na nagamit mo yung pera niya, hinanapan mo sana ng paraan para maibalik, para magamit ni Cutie Mahal yon. Pero wala, nagbingi-bingihan ka, nagbulag-bulagan ka, nagpi-feeling aping-api kayo. Diba? So saan? Naghanap ng paraan yung tesorero sibling. Diba? Kung kayo sa pamilya nyo, ibalik ko. Kung kayo, yung mga defender dyan, yung mga supporter dyan ng kuda, ibalik ko sa inyo. Kung kayo ang may kapatid na namatay at nalaman-laman nyo na yung perang pinaghirapan niya, wilaldas na ibang tao, okay lang sa inyo? Tatahimik kayo? Super bait nyo naman kung ganun. Sana all. Sana all may kapatid na ganyan. Diba? Wala kayong kwenta, pag ganyan kayo. So, kung may tao mang may karapatan na mag-ingay, magtanong, mag-imbestiga at humingi ng kasagutan sa lahat ng pangyayari, yun ay ang tesorero siblings. Hindi kayong mga defender, hindi kaming mga reactor, hindi kaming mga nagbibigay lang ng opinion, kundi ang tesorero siblings. Kaya huwag kayong magsalita ng kung ano-ano pag tesorero ang magsalita. Karapatan nila yun. Karapatan nilang ilabas yung saloobin nila dahil sa nangyari sa kapatid nila. Pasalamat kayo. Wala na yung tatay ni Cutie Mahal kasi kung buhay pa yun talaga ang unang gigisa sa inyo kasi sa tatay ni Mahal kayo nagpaalam na hihiramin nyo si Cutie Mahal, dadalhin sa Marikina pero umabot ng Batangas. Sabihin nyo man na hindi na kailangan kasi nasa legal aid si Cutie Mahal, pero bilang isang PWD, kailangan ng consent ng pamilya. Responsibilidad ng pamilya pa rin yan. Kasi PWD, wala yan sa edad-edad, wala yan sa legal age. Hindi nga kaya ni Cutie Mahal magbiyahe mag-isa, diba? So, kailangan pa rin ng consent ng pamilya ni Cutie Mahal kahit na anong desisyon ang gagawin niya. Diba? Alam nyo yan kasi mga normal naman yung mga pag-iisip nyo. At eto pa, sabi ko nga, ulitin ko, balik ko sa inyo kung sa inyo, balik ko sa inyo, ulit-ulitin ko, kung kayo namatayan ng kapatid na doon namatay sa ibang tao, wala sa poder nyo, hindi kayo magtatanong. Ultimo, humiram tayo ng bag, humiram tayo ng gamit sa kapitbahay, nasira, sobra-sobra yung pagpapaliwanag natin bakit nasira. Diba? Bakit nawala? Buhay pa kaya ng isang tao? Sabi ko nga yung aso mo naipit sa daan, magpapaimbestiga ka nga, magtatanong ka, bakit namatay yung aso ko, bakit naipit, bakit nasagasaan. How much more itong kapatid ng pamilya, itong pamilya ni Cutie Mahal, magtatanong, mag-iimbestiga, pangit ba? At saka sabi ko nga, inuulit-ulit ko, pamilya lang ni Cutie Mahal, tesorero siblings lang ang kausapin ni Mix Molino, ipapaliwanag niya ano ba ang totoong nangyari. Hindi niya obligasyon, hindi niya kailangan na magpaliwanag sa buong supporters o sa buong social media platform kung ano yung nangyari. Pagpapaliwanag lang doon sa mga kapatid, sapat na. Kasi yun naman talaga ang may obligasyon, yun naman talaga ang may karapatan na makinig sa kung ano ang papaliwanag ni Mix Molino.
'Di ba? Kailangan talagang may paliwanag ka kasi doon namatay sa puder mo, wag mong sabihin. Bakit hanggang ngayon tahimik ka? Yun ang hinihintay ng mga kapatid. Nag-usap kayo nung namatay si Cutie Mahal, pero iba yung sitwasyon, iba yung kinwento mo, iba yung totoong nangyari. 'Di ba? Tapos sabihin nyo hindi consistent. Sabihin niyo hindi totoo yung mga sinasabi namin. 'Di ba? Eh di kayo na yung totoo. Sabihin nyo man dami kong sinasabi, dami kong kuda-kuda, hindi ko naman nakasama si Mix Molino sa bahay. Yes, lahat tayo dito hindi natin nakasama sa bahay except Molino's family. Pero kayo, dami din yung sinasabi na feeling nyo nakasama nyo din. Ako nagre-react lang ako based sa kung ano yung mga naririnig, ano yung sitwasyon, ano yung nangyari sa mami at the time. Hindi ko nire-react dito na ay kahapon ulam ni Mix daing. Ay kahapon ang damit ni Mix kulay blue. Ay kagabi naka-90 si Mix. Hindi ko yun sinasabi. Yun yung sabihin niyo hindi ko naman nakasama sa bahay. Wala akong nire-react kung ano yung mga nangyayari sa bahay nila behind the camera. Kung meron man akong nire-react dito tungkol sa pamumuhay nila, dahil po yun nakasama sa vlog. Naka-base tayo sa kung ano yung nakita natin sa vlog at kung ano yung mga pinag-uusapan sa buong Mamix community. Diba? Wala ako dito nire-react about sa personal na buhay nila sa loob ng bahay at sa likod ng camera. Diba? Ano lang tayo, issue lang tayo. Yung ano lang yung nangyari sa Mamix, yun lang yung nire-react ko dito. Kaya huwag kayong mag-ano dyan. Merong isa dyan nagpapapansin, shout out sa'yo. Diba? Kailan ka lang pumasok sa Mamix? Kasi kung totoong Mamix supporters ka, alam mo kung buong kwento at alam mo yung mga nire-react ko dito is ito yung nangyari, totoong nangyari sa Mamix. Pero dahil nakikisaw-saw ka lang, parang kabuti ka lang na sumulpot dyan, kaya hindi mo alam na yung mga pinagsasabi ko ay may mga bases. Diba? Chismis lang yan sa'yo, Dong. Dong? Natatawa ako sa'yo, papansin ka. Hindi kita papansin, hindi ko rin i-mention pangalan mo dito para i-promote ka? No way. Diba? So yun lang, no? Yan lang yung mga sa mga ka-Mamix diyan. I know na hanggang ngayon may mga Mamix supporters pa din naman na solid, and sa mga Mahal community, ayan. Tahimik na tayo Sabi ko nga, eternal rest for Cutie Mahal. Pero anong ginawa yun? Nag-iingay na naman kayo. For what? Huwag niyo sabihin na ginagamit namin yung pangalan ng idolo nyo. Kasi tumigil ako, matagal akong tumigil, hindi ako nagutom. Hindi ako nagutom kaya hindi ko tinatapik yung idolo ninyo. Yung idolo nyo ang nagpapapansin. At meron lang akong mga nakita at narinig na mga hindi tama, especially pagdating sa lamangan. Hindi pa klaro sa inyo yung sinabi ko. From July 16 to August 4, naka-anim na long videos na in-upload sa channel niya. From July 20 to August 5, tatlong video lang kay Cutie Mahal, isa pa 17 seconds intro. Yung last nila na vlog sa Bicol, naka-apat si Mix na upload. Si Cutie Mahal ilan? Isa lang? Hindi ba panlalamang yon? Na ang perang ginamit pagpunta sa Bicol sa pag-vlog, pera ni Cutie Mahal, pero anong nangyari? Naka-apat siya, naka-isa si Mahal na content. Yung pakargar-kargar, huwag nyong questionin yon kasi that's part of content and that's part of vlog. May bayad yon, may TF yon. May TF yon galing sa revenue kasi naka-apat siya, naka-isa kay Cutie Mahal. So wag nyong questionin. As a content creator, alam natin yan. Na pag nagbo-vlog tayo, pag gumawa tayo ng content, meron tayong maginagawa na minsan acting, 'di ba? At saka 'di ba, sa lahat ng mga vlog, lalo na doon sa inom-inom ng toyo na 'yon, kita nyo na nga may sakit si Cutie Mahal sa bituka. Yun pa yung binigay ninyo. Yung painom-inom ng toyo, mantika, patis, ano pa. Diba? Kung kayo totoong concern, kahit na vlog pa yun, kahit kaunti pa yun, dapat isipin nyo, ay may sakit si Mahal, bawal to. Pero anong ginawa nyo? Pinakita nyo pa sa buong madla. Diba? Wala kayong isip. I-analyze nyo. Ito lang, lastly. Itatak nyo sa utak nyo. Balik ko lahat ng mga pinagsasabi nyo at sana wag mangyari sa inyo, wag mangyari sa pamilya nyo na may namatayan kayo ng isang kapatid wala sa puder nyo. Pag nangyari dyan sa pamilya nyo, pag meron kayong kapatid na namatay, sipiran nyo yung bibig nyo, wag din kayo magtanong para malaman nyo kung ano ang nararamdaman ng tesorero sibling hanggang ngayon. 2 taon ang nakalipas pero may mga tanong na hindi nasagot. Diba? Pag isa sa mga kapamilya nyo or kapatid nyo, na yung kanyang hard-earned money winaldas na ibang tao, okay lang sa inyo, wag din kayong magkuda, wag din kayong magtanong,
para mararamdaman nyo rin kung ano nararamdaman ng Tesorero siblings. Balik ko lang sa inyo lahat ng mga pinagagawa nyo. Diba? Be considerate. Diba? Mag-defend, tamang defend lang. Ha? Mag-react, tamang react lang. Ha? Huwag sobrang exaggerated. Kasi the more na nag-exaggerate kayo, the more na naapektuhan yung idolo ninyo. Diba? Huwag masyadong huwag masyadong pasikat. Yan. Yan lang, ha? Kaya huwag niyong questionin kung saan ko kinukuha yung mga impormasyon na nire-react ko. Diba? Kasi kung totoong supporter ka na hindi ka lang sumulpot at hindi ka lang nakikisaw-saw, alam na alam mo sa sarili mo na yung lahat ng mga reaction ko, yan yung kwento ng Mamix, diba? So, ayan lang, no? Maraming salamat po sa Mahal Community. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik po sa mga naiwang legacy ni Cutie Mahal. Ayan. Kung bakit hindi malimut-limutan si Cutie Mahal, kasi maganda ang kwento ng buhay na iniwan niya dito, kaya hindi malilimutan. At meron siyang legacy na tinatawag na hanggang ngayon pinagpatuloy na minamahal ng mga supporters. So thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.